Okay guys, so hello. Ito ay long columns. Ngayon, gumawa ako ng problem na kung saan ay hanapan natin kung slender siya or hindi. Muna, pasok muna tayo sa pag-determine kung slender o hindi bago tayo tumuloy sa pagkuha ng buckling load at eccentricity. Ngayon dito guys, nakikita nyo dito sa screen, mayroon daw tayong cross-section ng column dito na may moment na along the 600 mm length or about, naka-rotate siya about neutral axis. Ito kasi siya ito yung parang front view niya, and ang direction ng M1 at M2 ay along the length 600 mm at naka-brace siya sa almost middle of the column. Ito, naka-brace, naka-hold siya dito, kaya hindi siya pwedeng mag-rotate sa point na dito. Kaya mag-rotate lang siya sa taas at sa kababa. Dalawang curve na ang na-create na drawing. Dalawang curve na ang behavior nito. Kaya, di ba sa long columns ay dalawa ang kino-consider natin, single curve or double curve. Ang single curve ay kung saan mamaya explain ko lang mamaya. So balik kunin muna natin si determine if the column is considered as slender. Okay guys, so i-determine natin kung slender nga ba siya or hindi. Ito lang ang pag-determine ng kung slender ang column or hindi. Ang slender pala guys ay isang word yan kung ay natatawag na slender ang column kung ang column ay payatot. Kung mataba siya, may consider siya as short. So either long or slender, slender ay parehas sa long. So kung payatot ang column mo, slender siya or long column. Pero pag parehas ang height nila pero tumaba lang siya in a measurement na matatawag na siyang short, di short na siya kahit na parehas sila ng height. Nasa pagkapayat na yan nasa thickness, nasa size lang, hindi sa length. So bali, ito muna i-determine natin kung slender. Ang gagawin natin dyan ay ibase natin yan sa dito sa libro niyo. Ito sabi niya, for columns not braced against sidesway. Pero sa atin kasi braced against sidesway, so hindi na siya gumagalaw side to side yung column, naka-hold siya both ends. Hindi siya naggaganyan ang column, hindi siya gumagalaw na paganyan o paganyan, no? Kundi steady na straight siya sa gitna ng floors, no? Naka-fix siya sa both ends, naka-hold. So bali, hindi siya makagalaw sidesway kasi naka-braced. So braced against sidesway, ang gagamitin natin ito for columns braced against sidesway. So ito ang gamitin natin, dalawa. Ibase daw natin dyan. Bali ang formula natin, KLU, radius of gyration, tapos 34 plus ano ulit yun? 12 M1 M2 and then or KLU R 20 40 40 40. Okay, kunin muna natin si ang mangyari dito guys, kung ang KLUR mo ay less than this amount or ang KLUR mo ay less than or equal to 40, short column siya. Default yan normal yan, default. Pero pag nag-greater than siya dito, nag-greater than siya dito, long column na yan or slender. So tingnan natin yung K natin, binigyan na natin ng K na 1. Ang unbraced length ay binigay din, pero wait lang. Tapos yung radius of gyration, i-compute natin yan. Okay, tapos M1 over M2. Ang M1 over M2 ay
ito meron tayong M1 over M2. Pero nakita natin na iba ang direksyon ng isa. Ang direksyon ng M1 natin ay clockwise. Yung isa ay clockwise din. Ibig sabihin, kung clockwise ito tapos clockwise yan, hindi positive. Positive kung i-divide mo ang M1 divided by M2, positive yan. Kasi ang rule, M1 over M2 is negative if the column is bent in single curvature and positive for double. Huwag nyo na lang pansinin to. Ibase nyo na lang sa direction ng column. Ha? So, kung magkaiba ang direction nilang dalawa, syempre, kung negative ang direction ng isa, hindi maging negative yung sagot mo pag i-divide mo, gawin mong fraction. Pero pag positive ang galawan nila, parehas sila ng rotation, counterclockwise ang dalawa or clockwise ang dalawa, kung i-divide mo yan, maging positive. So kung basta yun, huwag na natin i-overcomplicate. So ano ang unbraced length natin dito guys? Kasi wala dito given lahat except yung unbraced length. Kaya ako ginawa tong problem na to kasi wala to sa libro niyo. And ito sa since na braced din siya sa gitna, kaya hindi siya maka-rotate sa gitna. Hindi siya maka-buckle sa gitna, no? Kaya ang rotation na naging dalawa, ang mangyari diyan, ang unbraced length mo, piliin mo yung pinakamahaba. Kaya 4 meters siya. Bakit? Kasi mas malaki ang tendency na mag-buckle ang longer column kaysa sa shorter one. That's the concept. So 4 meter ang piliin natin kasi siya ang pinaka-sensitive sa buckling. Ang length niya kasi mahaba. Okay? I-equal natin yan maging 4,000 mm, no? Tapos dito naman sa M1 at M2, no? Yung M2 natin, which is sinulat ko kasi dito M1 to tas M2, pwede naman M1 sa baba, pwede din M2 sa taas. Basta ang concept daw dito, sabi sa NSCP, ay ang M2 natin ay always yung nasa denominator ang pinakamalaki sa dalawang to, which is ang pinakamalaki 468 at 388, or tatawagin na lang natin na gamitin na lang natin yung M2 na variable pangtawag sa pinakamalaking moment. Kaya kahit na ang pinakamalaking moment ay nasa taas, yun ang gawin natin M2. Sinulat ko lang M1 tapos M2 dito para malito kayo. Okay? So equals to M1 over M2. Basta isipan niyo ito yung larger, larger to dapat. Kahit man kung M1 to M2, basta wag niyo mapansin kung M1 M2 yan, basta to larger na moment sa dalawa. Factored moment mga to, kasi kung ang binigay dito ay MD tapos ML, kailangan nyo munang i-compute yung 1.2 MD plus 1.6 ML, pati din dito sa baba likewise. Tapos ito lesser yan 1. Okay. And since clockwise ang direction ng dalawa, positive yan Okay, bali, compute natin. Si K natin given na 1. So 1. And then si LU na 4,000. Si radius of gyration, ito yung problema. Ang radius of gyration natin ay pag sa square, since rectangular square, 0.3 height or length yan, length. Yun, memorize nyo na lang yan. Ang h na yan is yung kung saan namo-moment. Ito, moment along 600 mm. Ito yung na-rotate siya along the 600 mm. Ibig sabihin, hindi napapansin si 500 mm dito. Ang gagamitin nating h ay 600 mm kasi siya ang parang siyang nai-stretch sa section. Si 500 mm hindi siya nai-stretch. 600 mm lang nai-stretch dito Okay, so bali 600 mm yun. 0.3 600 mm. Tapos tingnan natin kung anong value niya. And ano ba to?
Ano yung isa dito? 34 plus 12. 388468. Kaya kung titingnan nyo, guys, ito si KLUR. Ito naman yung isa. And ang default dapat less than ito sa ito yung equation na to, which is naging less than nga. 22.22 ay less than 43.949. Less than siya, ibig sabihin short column na lang siya. Hindi siya considered as slender. Gets? So hindi na natin isolve kung ano yung meron sa kanya. Hindi na natin kailangan isolve ang eccentricity kasi hindi na applicable ang method ng long column sa kanya. Pero isolve muna natin dito sa isa naman. Parehas din to, no? 22.22 pa rin, tapos 42 ay syempre parehas din. Less than 40 KL, paano kaya pag ang KLUR natin ay naging 41, no? Which is 40 ito, 43 to, so parang nasa gitna. Kung ganun, guys, as long as natalo nito ang isa sa kanila, as long as natalo niya, nakain niya yung isa, which is 40, nakain na yun, natalo niya to, tapos yung 43, hindi pa niya na-surpass, basta kung na-surpass niya ang isa sa dalawa, long column na yan. Kasi, nadaignan niya ang isa sa kanila, Okay guys, so ngayon naman, another problem. Paano kaya pagpalitan na lang natin ang length dito sa taas, gawin nating 7.5 meter. So bali, ang LU natin, unbraced length, ay yung mas mahaba kasi mas mahina siya. Maging 7.500 mm. Yun na yung bagong unbraced length natin. Kaya kung i-compute na natin ang KLLU, KL determine, ito muna guys. Bali yung KLLU natin guys ay iba na. 1 yung K, 7500 yung isa, 0.3. Ano ulit yung H? Yung H natin 600. OMG, tapos 40, ito less than siya dito, pero naging greater than siya sa 40. 41.67 is greater than 40, kaya makonsider pa rin yan as long column. Okay, long column, ito na yung conclusion natin. Long column na yan, yung 7.5 na unbraced length. Alright, so i-design na natin ang column natin. After na natin natagpuan na long column, i-design na natin, like pwede na natin i-solve ang buckling load niya and eccentricity. So ngayon muna, determine buckling load muna bago tayo mag-determine ng eccentricity. Itong PC na to ay kung sa kailan mag-buckle ang load mo. Kaya kung ang load mo ay less than PC, hindi pa yan mag-buckle. Pag ang PU mo naman ay greater than PC or equal, magbabuckle na yan. Alright, so determine PC. Ang PC natin guys ay, ayan, similar ang formula ng PC sa steel design. Ito na ang ating PC formula.
Pero hindi natin alam ang AF. Ang AF natin na to, effective daw na to, meron siyang ibang formula. Ito yung usual formula ng AF, EI effective nyo ha. Ito yung normal, kadalasan. Ito yung typical. Kasi inertia gross to ng cross section. Tapos ito ang modulus of elasticity ng concrete. Itong beta DNS ang problema na naman. Ano naman to? Meron na naman daw formula yan. Ayon daw sa NSCP 2015. Ang formula nito ay factored dead load over total factored load. Kaya kinuha ko yung nasa taas. Binigay ko na PD tapos PU. Yung factored dead load ay minultiply mo na ang 1.2 sa dead load. Kaya factored dead load na siya. Ang PU ay yung total factored. Nandun na yung live load. Basta ito daw ang formula ni beta DNS. Ay, okay, just solving. Iunahin muna natin dito sa pinakadulo kasi alam na natin to. Wala na tayong ibang pina-formula pa dyan. Ito na yung PDNS, ang PD natin. And then, gosh, yung IG naman ay BH cube over 12 moment of inertia, which is ang nai-stretch sa cross section ang moment natin ay parallel siya sa height ng cross section na 600. Ito 600 tapos 500 yung hindi napapansin. Is yung base 500. And then yung EC natin, modulus of elasticity of concrete. Ang formula niyan ay 47 then FC. This is in terms of MPa. Bale, ang EI effective natin and ang alam natin K is 1, LU is 7500. Ayan lang yun. Bale, ang PC natin kilonewtons at ang PU natin ay 2760, di ba? Ang layo ng PU dito na 2760 na PU KN ay less than PC. Less than, so no buckling. Ngayon, determine eccentricity. Ang MU natin ay makukuha lang natin yan sa MU is equals to the magnification factor times the largest moment na tinatawag nilang M2. Ito yung largest moment. Ang end moments natin, ang pinakamalaki sa end moments natin, M1 ba or M2? Pinakamalaki M2, 468. And ang kadalasan na tinatawag sa malaking moment ay M2. Wala lang eh. Basta pinakamalaking moment to No matter what the variable. M1 yan, M2 yan, MC yan. Kung tingnan niyo yung book nyo. Basta ito yung largest. Tapos ito ay magnification factor.